ay nagkameron ng open mind na isipan. Kasi dati sa plano ko dati ay mag-abroad. Bakit gusto ko mag-abroad, ma'am? Simple lang ang formula. Mas malaki kita sa abroad kung para sa Pilipinas kung magtatrabaho ka. Para sa akin, mapapagod lang din naman ako. Dito na ako, kaysa naman dito ako sa Pilipinas. Kaya lang, nung ako po ay naimbitahan dito sa mga ganitong orientation, nagkameron ako ngayon ng bukas na isipan dahil naisip ko, pwede pala ako mag-stay ng Pilipinas na yung kinikita sa abroad ay hindi kikitain dito. Kaya lang, kung gusto ko mag-stay ng Pilipinas na yung kinikita doon ay kikitain dito, hindi pwedeng trabaho ang pasukin ko. Ang kailangan, matuto ako magnegosyo. Nakuha niyo yung punto ko? Yes. So, kaya po ako ay nagkameron ng bukas na isipan sa pagninegosyo. Ang first exposure ko po ng ganitong business in food supplement is galing po ako ng Vitaplus Company. Okay, so doon po ako nag-stay ng siguro mga 8 years po ako doon. Sa prior to that, ma'am, magandang nag-experience ko doon. Natuto ako, na-develop and everything. Tapos 2017, ma'am, napikot po ako. Hindi naniniwala si mama, galit ka galit si mama. Joke lang naman, kayo naman yun. Patawa lang to si mama eh. Okay, to cut the story short. Kasi nagkapamilya ako, nag-day dalawang anak ko, ma'am. So, nung nagkameron ako ng dalawang anak, alam niyo naman ang bansang Pilipinas, patas ang bilihin. Kahit okay ang kinikita namin, may mga nangyari sa business ko dati sa Baita. So, napilitan mo ako tumigil. Tapos, sa tayo naman ulit ako ng negosyo. Ang negosyo ko naman po ay supplier ng live tilapia. Ito mas nakikita po sa mga market dyan. Nakita yung mga live tilapia ng aquarium. Yan po ang negosyo namin. Nagnegosyo kami ng ganyan. For the simple reason, ang nasa isip ko kasi lalaki yung dalawang anak, ma'am. Gusto ko, medyo maalagaan ko sila. Tapos, ang ginawa ko doon sa aking may van po ako na nabili sa unang networking, pinarental ko po yun, van rental. So that was source of income ko. Isang van rental at saka isang perishable business. So 2017 to 2019. Kaya lang 2018 po, ako ay nagigigil na ulit. Gusto ko nang bumalik sa mundo na ganito. Kasi ang sarap po sa ganitong mundo, number one, nakakapag-business ka ng maganda. Kasi sa tilapia business hindi naman business maganda eh. Ang pangin naman, ganda-ganda naman business na business, nakalungsnid ka, nakapustura ka, hindi ka makapag-business na maganda. Kasi supplier ka ng tilapia eh. Number two, kaya maganda ang ganitong business, nakakamiss kasi ang dami mo namimit na tao. Iba-ibang tao mamimit mo dito, kaya maganda. Kasi yung negosyo po namin, araw-araw ma'am, palengke lang nakakausap ng tao. So, nung ako nag-negosyo ng ganito, sobrang ganda kasi iba-iba ng klase ng tao. May mayaman, may mahirap, may babait, may napakabait, may pilosopo, may bastos, may narakit, may lahat ng klase ng tao. Kumbaga, magkakaroon ka ng mas malawak na kasanayan. Tama yung punto? At the same time, maganda nakita ko sa ganitong business. Kung bakit bumalik ako sa Maricel dito sa ganitong business pa. Number one, isa pa sa nakita ko, nakakapamasyal ka. Nakakapamasyal habang kumikita ka ng mga limit. Yun ang pinakamasarap. Okay, to cut ng story short, ma'am, nagdadasal ka? Hindi? Passion. Nagdadasal! Nagdadasal! Ma'am, nagdadasal ka, di ba? So lahat tayo, everybody's praying. Tama ba? Yes! Ako po ay nagdasal din. Sabi ko, Lord, bigyan mo ulit ako ng bagong company. Magandang produkto na may magandang business. Gusto ko po talaga networking. Kasi bakit ang advantage mo kasi ng networking, maliit ang kapital, pero malaki ang potential income. Ang maganda, may taong tutulong at mag-guide. Hindi ito yung katulad ng restaurant, ako ikaw may-ari, ikaw masakit ako, ikaw lahat. Ang ganitong business, maliit ang kakapitalin mo, pero ang maganda, ready-made na ang product, ready-made na ang opisina, may mga taong mag-guide, may mga taong magtuturo, kaya maganda po siya. So, kaya yung networking talaga po ang plano ko. Okay, at ang plano ko ma'am, hindi ko naman tatanggalin yung main source ng kita namin. Ang gandahan ng networking kasi, kung ano existing mo kinikita, hindi kailangan tanggalin, pwede mo iganto ito. Yes. Okay? So, to cut the long story short, January ako nagpagdasal ma'am. January, February, March, April, wala pa akong nakikita. Hanggang sa dumating ng May, doon po ako naimbitahan dito. Ang simple lang pagkaka-invite sa akin, dahil nga po ako nagdadasal na, simple lang pagkaka-invite, sabi niya sa akin, tawag sa akin dito ako, sabi niya, Bert, naku, may nagsisimula kami business, papaliwanag namin sa'yo, pakinggan mo lang muna. Sumalik at hindi, tutuloy kaming gawin yung negosyo. So kung baga ma'am, sabi ko, maganda yung negosyo kasi maganda ang banat niya kami. Sumali daw ako o hindi, tutuloy nilang gawin yung business. Sabi ko sa nabig sa akin ma'am,
Ang sabi niya, Bert, kung sakasakaling magugustuhan mo, ang good news kasi, ikaw pa lang ang pinakaunang pogi na sasali. Okay. Kapag ng story yun, what happened, ma'am, ano nangyari? Tinakasyan ko yung opportunity. So, syempre, bukas ang aking isipan at puso. Number one ko yun, mama, hindi ko pinakinggan yung product. Bakit ko papakinggan pa yung product? Eh, kung may mag-iisip sa ganda ng product, hindi ako yung may-ari. Kasi siya magmamanufacture, tama ba ako? Yes. Bago niya nilabas sa market yan, alam ko sa sarili ko na pinag-aralan niya ng mabuti yan. Tama. Ang ginawa ko na lang po dyan, tinikman ko. Kasi dun lang magkakatuloy sa lasa. Kahit ang daming benefit niyan, kung bakit ang lasa niyan, hindi kakaroon ng pangit. Tama ba? Pero nung tinikman ko po, aminin ko po sa inyo, sobrang sarap ng lasa. Kaya ako na ko naisip, ma'am, yung dalawang anak. Kasi sila mo, mahirap pa inumin ng mga vitamins, yes. Yung mga anak nyo. Maghahabulan pa kayo, anak, sige na. Pero ito po, ang maganda, bata mismo, hinahabol po nila. Yun ang nakita kong advantage. Number 2 advantage na nakita ko sa product, ang product kasi hindi gamot. Kasi kung gamot po ito, capsule o tableta, mahirap din. Kasi hindi lahat ng tao iinom ng capsule eh. Hindi lahat ng tao iinom ng gamot. Tama? Ang maganda sa kanya, may sakit ka o wala kang sakit, pwede mo siyang gamitin. Ang naisip ko po agad, ma'am, alam mo kung ano? Wala pang MCI, nagsusoft drinks kami. Wala pang MCI, nag-Neste kami, nagtatang litro kami. So, at the story short, ang realization ko, ma'am, yung soft drinks at tang at mga Neste, iniinom namin dahil masarap. Pero walang health benefit sa katawan. Sabi ko ito, masarap din siya, pero may health benefit. Eh, disipin lang, yung dating iniinom namin na soft drinks at pangatang litro, ipinalito mo namin siya. Yes. Ang kagandahan lang po niyan, nung iyan na po iniinom namin, ang kaibahan, ma'am, may dagdag siyang kasamang opportunity. Habang iniinom mo, kumikita ka. Yan po. Yes! Kaya naman kasi, ma'am? Yes. Kasi na-analyze ko, pagkabata pa lang, uminom na kami ng soft drinks, wala naman kami kinikita doon. Samantalang ito, kada bibili kami ng box, may 34 pesos na pumapasok sa account. Imagine nyo, kada box na iinumin mo, 34 pesos pumapasok sa account mo. O malaking bagay. Nakasampu ka, di 340 yan, babalik. So yun po ang gandahan ng produkto. Sa negosyo naman tayo mapusap. Anong nakita ko po yung negosyo, napakaliit ng kapital, ma'am. Talagang 12,880, ang sinabing ma-receive na product, 15,000, dito pa lang panalo na. Yes. Hindi naman kailangan ibenta yung product eh. Inumin mo yung product, panalo ka. Inutang mo yung pera para makasali, ibenta mo yung 12 mil, inumin mo yung libre para bumalik yung pera. Correct. Tama niyo mo pinupunto ko? Dahil wala naman po sinali nito eh. So ito po yan at ito po ang nakita ko dyan. Nung time ng pandemic, ang sabi nila, mahirap daw gawin ng business. Kasi daw, wala daw mga ganito ang tao. Okay? Kasi nag-pandemic po, 2019 ako sumali, 2020, nag-pandemic kasi. March 16, 2020, nag-lockdown tayo. Tigil lahat ng trabaho, tigil lahat ng negosyo, nakuha na ito. After lockdown, ang mindset ng tao, ma'am, mahirap daw gawin ng business kasi wala daw ganito ang tao. Ang mindset ko, ma'am, ganito. Wala pang pandemic, sadyang may taong walang pera at may taong may pera. Yes. Hindi pa pandemic ang totoong problema. Ang problema minsan nasa isip ng tao. Kaya sabi ko, yung taong may pera, wala pang pandemic, may pera yun. Yung taong walang pera, kahit wala pang pandemic, wala ng pera, yung matagal na. Yes. Nakawali mo ito? Yes. So, wag na ng story short, nung nakita ko kung ganyan, sabi ko, nag-join po talaga ako. Yes. At ang ginawa kong sistema, ma'am, binunot ko yung, kasi hindi, ang kagandahan kasi, sabi ng system, pwede ikaw to, si Rona. Pwede isali mo dito, anak mo, pwede hindi ka agad mag-invite ng iba eh. Pwede isali dito, anak mo, ang ibig sabihin nun, ma'am, tayo lang nagpapagod, pati anak mo, kumikita, yun ang ibig sabihin. Kaysa imbitahan ko agad yung ibang tao, pwede anak mo ang isalin. Nakuha niyo ba ito? Yes. Kasi para sa system, ang kagandahan ng kumpanya natin, walang quota. Hindi sinabing kailangan magbenta ang anak mo, hindi kailangan magbenta ang anak mo. Ang sabi ng system, pag ikaw nag-i-invite, lagyan mo siya ng left and right, magwa-1515 siya, base dito sa system ng 15. Base doon sa pairing. Kaya kahit walang binibenta yung mga yan, pwede kumita. Eh naisip ko, ma'am, may
may pera kami sa bangko. Ang kinikita, dati 1% ang ano. Ngayon, naging 7.75 na lang eh. Hindi na 1%, naging 0.75 na lang. Per annum yan, isang taon ng 12.80 ma'am, dati 128.80 centavos siya nakita, isang taon ng pera mo. Kaya ma'am, hindi lang ako, binunod ko savings namin, pinasok ko agad ng dalawang bata. Trinabaho ko ma'am. At ako po, pag nagtrabaho ako, malinaw sa akin, hindi ako naghahanap yung pipilitin kong sumali. Sa akin po, ang trabaho lang naman is to inform. Share. Wala pipiliin. Yan ang sabi ng sistema eh. Mayaman, mahirap, may natapos, kahit sino pa yan, basta matinong isip, paliwanagan mo. Dahil walang desisyon na tao eh. Sasali, hindi. Ay, hindi naman pwede naka-decide sumali lahat mo. Tama ba ako? Pero, malalaman mo kung sasali, hindi, kung isi-share mo. No big deal doon. Ang ginawa ko po agad, mindset ko agad, ma'am, wala pa MCA, nakain naman kami ng maayos. Okay naman buhay ko. Bakit pag mag-MCA ako, kailangan lahat ko sarili ko? Hindi kailangan. Hahanapin ko lang yung tamang tao na open-minded na sa ganitong opportunity at open-minded na uminom ng food supplement. Kaya ang ginawa ko, ma'am, senior ko ng senior. Alam niyo po, nagsimula siya ko, ma'am, maliit lang din, 1,000 lang, linggo-linggo. Okay na, extra income naman eh. Isa sa wala. Tama yung punto ko, ma'am. Ang 1,000 isang linggo, 4,000 a month. Kung ako ay nagtatrabaho, madalin niyo mo, kung ikaw ay nagtatrabaho, nadagdagan ka ng 4,000 a month, pandagdag na ng kuryente, pambayad ng tubig, pambaon-baon ng mga bata, ang 4,000 isang buwan. Kaya alam mo, hindi naman doon nag-i-stay yun. 1,000 isang linggo, 2,000 isang linggo, 3,000 isang linggo, hanggang sa dumating po yung country na baka ko ng todo. Wala akong pakialam kung kumita ako agad. Ang importante sa akin, makita ko lang ng tamang tao. Kasi ang tao, by nature, may nature tayo na magaling tayo magkwento lahat eh. Ang isang bagay na maganda para sa'yo, nakita mo, pinaniwalaan mo, ikinikwento yan, may kitain at wala. Napansin nyo? Yes. So, ganun ang tao. By nature, ganun tayo. So, kaya po ako, hinanap ko lang tamang tao talaga. So, to cut the long story short po, ma'am, dumami po. Ito hindi mo naman kaya pigilan kasi. Bibigyan ko ng idea. Bakit alam mo hindi ko kaya pigilan? Number one, kasi magaling ang product. Ang na-realize ko agad ba? Yung soft drink, sigarilyo, at alak. Wala naman yung benefit ng katawan, pero buong mundo nagamit ngayon. Kasi mo sigarilyo, may nakita ka ba nagpo-promote ng sigarilyo, masabi may health benefit? Wala! Ang kahon ng sigarilyo ngayon, ang nakalagay doon ay mga putol na paa, mga nagka-cancer. Ito, malupit. Binibili ng tao. Tama. Nakakita niyo po ito? Yes. Kung yung mga bagay at produkto walang pakinabang sa katawan ay binibili ng tao, anong dahilan yung produkto natin na yan? Ang kailangan mo lang talaga, ipakilala mo lang. Yun lang ang sistema. Kaya po ang ginawa ko, ganun ang ginawa ko. Ngayon po, 6 years ako sa kumpanya. From 2019, so up to now, so 2025 na ngayon. 6 years. Ang binigay po sa akin ng MCA, siguro mga nasa 12 million pesos. Yes. Kaya nakikita niyo ang Fortuner ko muna nasa baba, biyaya po ng Panginoon niyo. Yes. Padalawang sa akin po, may brand new Toyota Hilux din po ako because of this business. So, ang pinakamasarap po, nakakapag-travel ako sa iba't ibang lugar, na-enjoy ko yung buhay. Ang pinakamasarap na binigay sa akin ng Panginoon time freedom. Yes. Correct. Kaya po, mapapansin niyo yung ulitin ko, ma'am, yung lahat ng meron ako galing sa MCL po yan. Dinagdag ko. Ang good news, hindi ko tinanggal yung negosyo namin. Dinagdag ko po ito. Yes. Kaya sobrang gaan po ng masarap. Sobrang sarap ng buhay. Lalo na pagka hindi mo problema pera. Kasi ang pinakamalaking problema sa panahon ngayon, number one, tumawag ka sa Diyos. Yan ang una, kung gusto niyo pong umasenso sa buhay, ang unang payo ko sa inyo, dumikit ka ng pagtodo sa Panginoon. Hindi ko sinabi maging banal ka, maging pari ka. Sa akin lang, i-recognize mo na napakabuti ng Diyos sa lahat ng tao. Swerte nga tayo, palakpakan natin ng Pilipinas. Bakit ba swerte tayo? Swerte tayo, wala tayo sa Iran, wala tayo sa Iraq, wala tayo sa kung saan, wala tayo sa North Korea. Nandito tayo pinanganak sa Pilipinas kasi malaya tayo dito sa Pilipinas eh. Tama ba? Yes. Kurang ang gobyerno natin pero hindi tayo gera. Ano gusto mo? Kurang o gera? Kurang? Ano sa kurang? May isa naman sa... Ang iniisip natin yun, saan tayo magsatago na kung ngayon kami? Ang hirap na lang. Yung paglabas natin yan, hindi mo alam, may nagbubumbangan. Nakawalan kung to. Yes. Hindi pa rin tayo kasi ang kailangan lang natin gawin sa Pilipinas, kung sample, kinukulang ka sa pera, magdadagdag ka lang naman yun. Ay, no, ganda sa atin. Walang nagpipigil sa atin na magdagdag.
Nakuha niyo po ito? Dumikit tayo sa Diyos kasi mabuti ang Diyos sa atin. Number 2, pag mabuti na ang Diyos sa'yo, alagaan ang kalusugan mo. Correct. Okay? Maging healthy ka kasi ang hirap, marami kang pera, hindi ka healthy. Ang masakit nun, wala ka namang pera, hindi ka pa healthy. Nakuha niyo po ito? Yes. So ang maganda, may product na tayo, magiging healthy po kayo talaga. Wala ba? Ang Panginoon. And number 13, ito lang po ang good news ko sa inyo. Okay na, healthy ka na, may Diyos na tayo, ang sunod nun, kumita ka ng pera. Yes. Para kumita ka ng pera dito, maging honest ka lang. Ang tingin sa tao, hindi 1,000 no, hindi 1,500. Ang tingin sa tao, ito bang tao, ito ay may maitulong ba ang MCA sa buhay niya? Hindi kailangan ibenta ha, ma'am. Ang kailangan dito, makuha mo yung punto na, etong tao ba ito? Kasi may tao ganito, ma'am. Sample, si mami, masipag to, sample masipag. Pero siya, yung sipag niya, sabog, walang nangyayari. Ang tagal niya ng masipag, walang ipon, walang nangyayari, laging puyat, laging pagod. Kaya natin i-share sa kanya, kasi yung sipag niya, pwede niyang i-divert dito. Kasi yung sipag na yun, ay pwede magkamera ng malaking resulta. Nakalimutan pa ko ba? Yes. So, ang maganda lang, yung sipag na yun, mami, dadating sa puno. Sample, hindi niyo po bibigyan mo ng idea. Ang ganda-ganda ng MCA. May savings ka sa bangko, 12,880. Ipasok mo. O, saan mo, ma'am, sa part mo. Ma'am, sir name? Ma'am Edna. Ma'am Edna, sabihin natin, alam ko naman, wala akong MCA, kumikita kayo ng pera eh. Hindi naman natin pwede sabihin wala tayong mga pera bago mo mag-MCI. Uulitin ko, MCA dagdag sa buhay natin. O, kung Ma'am Edna, ikaw, sabihin natin, ang pumapasok ng pera sa'yo dahil may trabaho ka, kasama may trabaho, ang level na pumapasok sa'yo ay 30,000 isang buwan. 30! Diyan mo kayo kung yung pambayad sa tubig, sa kuryente, pambaon ng mga bata, pang grocery, pambayad sa mga lahat. So, syempre, nandun lahat, ang gagaling. Nag-MCI ka ngayon, nag-extra ka. MCI, so ginagawa mo lang tuwing Saturday, nag-i-invite ka dito, pinapupunta mo ng miss mo dito, madagdagan ka lang ng 10,000 a month na income galing sa MCI Elite. Sa loob ng 12 months, may ipon ka na 120,000 within 1 year. Dahil yan ay extra income. Para paano mo yung MCI Kasi kung hindi ka nag-MCI Elite, fixed na yung 30, fixed na yung 40, na walang naiipon, so ang MCI Elite ay dagdag sa buhay mo. Nakaya ko na punto ko. So ito po ay dagdag. So ako po, ang nangyari sa akin yan, nung ginawa ko yung business, yun ang nangyari. Bukod sa nagkameron ako ng magandang mga sakyan, nagkameron po ako ng time freedom. Tapos mga kinikita po namin ngayon, sobrang laki po ng binibigyan ng income. Kasi, mabuti ha, ang nangyari po, ito ako. Ito yung anak ko. Sa anak, itong anak ko ito ma'am, he is only 9 years old. 9 years old. Grade 4. Walang alam to sa paggamit ng pera. Pero kinikita niya ma'am ay 30 to 40,000 linggo-linggo. Yes. 30,000 to 40,000 a week. So, paano po nangyari yun, ma'am? Eh kasi po, nasa under po niyan, ang iba't ibang parte ng Pilipinas. Ang nagpagod yung ma'am ko. So, literally, wala siyang alam. Dahil nga walang quota, kahit wala siyang binibenta, nagwa 1,515 po siya base sa system. Basta pag ginawa niyo po ang business na ito, ma'am, sincere ka lang. Huwag niyo po itong gagawin na for the simple reason na kailangan mo mamilit, kailangan mo mga awa, kailangan mo makiusap mo, ganun. Basta ang rule natin dito, at trabaho natin ay mag-share. At ang kailangan nyo lang po dito gawin mo, alam nyo na maging honest ka lang. Kasi sincere ka naman eh. Sample mo, the moment in-invite kita, ang intention ko sa'yo, hindi ko alam, baka may almoranas ka or abnormal menstruation. Totoo po yun. May mga babae maganda base, maganda ang mukha, maganda itsura, hindi na dumi araw-araw. Tama. Problema kung malaki yung pagdating ng araw, yung ipagdumi yung lalo na po ang abnormal na menstruation. May babae pong ang menstruation ay may nadalaw ngayon, next month wala, nadalaw ngayon, next month wala. Pag nabuo po ang mayoma sa loob, problema malaki pagdating ng araw. So kaya tayong iniimbita natin ng tao, binibigyan po natin ng option. Ngayon, yung business program naman, mas matindi po ito. Kasi nga ma'am, sa edad natin, ma'am, you're looking young, lagi looking pa kayo, mababata niyo pa. Siguro mo, nasa 32 ka lang, 33. 40. Kita mo ma'am, bumata ka ng 7 taon agad dito sa MCI. Umatid ka lang. Umatid ka lang. 7 taon na dito. Ikaw ma'am, alam mo, mga 30s ka pa lang, no? Oh, kita mo? Hindi ko naman, kasi baka bumata ka pala. Pero ma'am, ang pinupunto ko sa inyo,
Dagdag po yan. So, ako po, kung ako po nasa kalagayan niyo, nakita ko yung sa edit, kung consider ko po, kasi ito po, ulitin ko, ang ganda, tingnan mo, wala kang binabayang tubig, kuryente, wala kang pagkasunod na dito. Ang gagawin mo lang, ma'am, may na-encounter ng tao sa improvement school, di ba naman trabaho, balik St. Peter po kayo. Hindi lahat ng tao kumukuha ng St. Peter, pero papayag sila mapa-invite mo kung po dito. Ang kagandahan nun, ma'am, sa taga Victoria ka, ma'am, di ba? Kung wala dito sa Victoria, pwede kang gawin mo sa Victoria, sumali ka. Doon sa bahay nyo or sa isang space doon, hindi mo na agad dadalhin dito. Ang dadalhin mo lang dito yung positive na. Yung mga i-inform pa lang, pwede ipunin mo sa Victoria. Kung ano punta doon, doon natin kakausapin, pwede po yun. Gusto kong itanong sa iyo. Ayan, ma'am. Isang BSW. Ma'am. Kumbaga ay iniisip ko lang kung pwede akong kayo ang i-invite ko. Yes, ma'am. Pwede po yun. In-invite mo sa barangay yung mga potensyal na tao. Kasi ang gagawin natin doon, i-inform. Yung mga ready ng, yung dina-inform natin, example, 10 tao, nakinig. Hindi lahat yun ay sasali. Pero meron doon 3 magjo-join. Yung 3 magjo-join, dahil mo dito sa office. Kasi pinaka-follow ko ang opisina. Ganun ang gagawin natin. Para ako, may schedule ako kay Lasardol, every Tuesday po ako sa Socorro. Yes. Ang ginagawa namin doon, ini-inform mo ng tao, yung positive hakot dito. Ganun lang po programa. Basta kung saan tayo magiging mag-meet, doon lang tayo, gawin natin. Basta ang trabaho na hindi mamili. Okay? Hindi yung, sige, sabi nito, ay, ayaw ko na. Sige, naman mo na. Kung walang ganon, walang ganon. Pag naramdaman mo, ayaw niya ngayon. Okay, ako po, bibigyan ko kayo ng idea. Ako ito ha, hindi, para maintindihan nyo lang ako. Paano kumita ng napakalaki sa MC Elite? Ang ugali ko mga ganito. Okay, in-invite ko to. Hindi pa nakakarinig. Ayaw ko yan, kasi ang marami itong negativity sa mga kasapan eh. Ang gagawin ko dyan, uulit-ulitin ko siyang imbitahin hanggang mapaliwanagan ko yan. Tama yung punto ko. So, kasi ang intention ko sa kanya, hindi naman parang masali siya agad. Para lang makita niya yung buo. Mawala yung kanyang mga agam-agam. Ngayon, dito ay nagpasilig na, sasali na. Ang gagawin ko dyan, pag alam mo sasali na, follow up yan. Kasi ang follow-up is showing your sincerity. Parang ganito ma'am, sabi nung, di ba nung ikaw ay dalaga pa, hindi ka naman isang ligaw nung asawa mo ay sumagot ka. Tama? Sabi mo na siya, huy, liligawan kita ha. Dadala ko dito sa inyo. Di ba pag sabi niya sa inyo, pinuntahan ka po ulit-ulit. Araw-araw ang text mo, kumusta ka na, kumain ka na ba, na anong ginagawa mo ngayon. Dapat ako mo yung punto ko. Hanggang sa dumating ang time, kaya ka sumagot, kaya ka umuo, anong naramdaman mo ma'am? Totoo ang kanyang intention sa iyo. Ulitan. Kami na yung ma'am. Mama. Ulitan. Sakit sa ulo, kaya Sige na. mo na. Sige na. Ang pinaka-importante, sumagot pa rin sila. Yan. Kasi may konting purot pa rin doon na siguro yung kulit nito, talagang ito ay totoo ang intention sa akin. Ako, ano po ito, ma'am, ganun din sa prospect. Kaya mo sila ipapalo up, hindi pinipilit. Kaya mo sila pinapalo up, totoo yung intention mo sa kanya na makatulong, mapagamit sila ng produkto mo, kasama sila sa business para matulungan sila. Nag-isya po ako? Yun lang po ang labanan dito sa MCIL. Dito ay walang sapilitan, dito ang pinaka-importante ay bukal sa kalooban. Kaya tama yung nasa isip mo, ma'am. Sa barangay nyo, pwede ka mag-set doon. Pag nag-join ka na, mag-set kayo doon. Sabi mo, punta, paliwanagan natin at yung mga positive, dali natin dito. Ganun lang, ma'am. Maliwanag ko sa inyo, hindi kailangan lahat ng... Pero kung taga rito lang din, malapit lang dito. Kasi dito naman, open naman tayo. Basta every Saturday po, 2 p.m., asahan nyo, may talk po tayo dito. May magpapaliwanag para sa iyo, may mag-explain para sa iyo. Ganyan po kasimple ako. Okay, ngayon, maganda ba ang product? Yes or no? Yes! Maganda ba ang negosyo? Yes or no? Pag dito po ay may sobrang bilis kumita, may mabagal kumita, pero ang pinaka-importante po dito, tuloy-tuloy ka. Kasi ang pinaka naging susi po sa akin talaga dito sa MCI Elite, ma'am, yung tuloy-tuloy kong ginagawa. From 2019 up to now, tuloy-tuloy ko pa rin siyang ginagawa. At the same time, ma'am, happy pa rin ang habang ginagawa. Yes! Para sa akin, may isang tao, may 2, may 3 taong naintindihan ng MC Elite, alam mo mababago buhay ng tao yun eh. Kasi hindi ko sinasabing agad naging yayaman. Pero ang sisiguraduhin ko, may magbabago sa buhay ng taong yun.
Nakuha niyo ito ko? Yes. At kung ikaw yung tipo ng taong gusto mo na ng pagbabago, gusto mo na magkameron ng mas masayang buhay, maging malusog ang katawan ng pamilya, ito po ang solusyon, MCID. Okay, so ngayon dahil pa lang yan, nagandahan ka, naintindihan mo, ang solusyon mo dyan, sasali ka lang o hindi ka sasali. Sino po ang willing sumali? Asa kamay? Yo! Feeling naman po wala pa lang po. Ayan! Salamat marami. So ma'am, salamat ng marami sa pagiging honest. Okay, majority po ng aming iniikot sa buong Pilipinas ng mga tao. Tama po kayo ma'am. Lahat ng tao sa ganda ng opportunity, lahat willing sumali. Ang nagiging factor lang kasi minsan is either baka wala kang hawak na 12 ngayon, or baka meron ka naman na nasa bangko, may mo pa. O baka talagang nagkagastusan, nasunugan kayo, nagkameron ng sakit ng pamilya, nagastos sa ospital, maintindihan ko wala ka dito. Okay? Pero po, alam niyo sa totoo lang, may hawak ka man o wala kang hawak, magagawa mo tayo ng paraan para gusto mo. Nakakuha niyo punto ko? So, papaano ko po. Okay, psychological lang to, tatanungin kita, psychological. What if totoong-totoo ito ang senaryo? Totoong-totoo, halimbawa lang. Okay, psychologically mo lang sagutin sa akin, ha? Huwag ka nang tataas, huwag mo nang. Okay, what if? Ma'am Edna, nabanggit ko kanina, yung Fortuner ko kasi nandiyan sa baba. 2.1 million ang costing mo. That is 2.1 M na kotse. What if, ito ang senaryo. Paunahan kayo, ibibenta ko yung aking kotse sa halagang 12,880 mamayang hapon. Gagawa ng parang. Mag-utang ko. Mabilis pa sa alas 5, mama, mabilis pa sa alas 5 yan. Hindi aabutin ng alas 5, aabutan mo ako ng 12,880. Nag-guess mo ako? Nag-guess mo ako? Yes. So, ibig sabihin, ay nakatotohanan. Kaya mong gumawa ng paraan ng sense of urgency pag talagang kailangan. Nag-guess mo ako? Palakpakan mo sarili niyo. So, meaning, ngayon ka lang walang 12,880, pero naniniwala ako, alam na alam ko, kaya mong gawa ng paraan. Tama? So, guys, may papakilala ko sa inyo muling isa sa mga inspirasyon po sa inyo. Ito po ay mapipilang magsasalita, ma'am. Kung wala tayong pera, mahawa, I might say itong taong to mas walang pera ito. Yes. Kasi alam mo bakit, ma'am? Ang trabaho niya, magsasaka. Grade 3 lang ang naabot sa formal education. Isipin mo buti, sa panahon natin ngayon, sa era natin. Grade 3, yan, tama ko. Grade 3 ang natapos. Sino tatanggap doon? Hindi naman magaling mag-English, hindi naman marunong masyadong mag-spelling. Walang tatanggap sa trabaho. Mama na din trabaho, alam niyo po, magsasaka, magtatalo. Pero po, alam niyo, na-invite namin dito sa NCA. Hindi ko sinasabing sobrang yaman, pero ang laki mo ng binago sa buhay nito. Sa loob mo ng ilang taon, kumita na ito ng sa kulang 2 milyon. Siyempre, hindi naman niya nakuha ng buong-buo yung 2 milyon. Utay-utay po na. Pero kinita niya po yun. Sa entire pag-MCA niya, nakasakay ng aeroplano. Imagine nyo sa isang magkasakang grade 3. Hindi naman nangangarap ang sumakay ng aeroplano yun eh. Tama ba ako, ma'am? Pero MCA po siya, naku, grabe ang nangyari. Nakasakay ng aeroplano, nakapag-travel sa iba't ibang lugar, abot ng iligan, kasama ko sa Boracay sa bakasyon. Yes. Sana all! Alam mo kung ano? Isang personal pag-ikwento yung sa inyo. Okay, siguro ready naman na kayong makinig. Konting oras lang po ito, papakita nyo yung Sige. Kung wala kayong pera, mas walang pera to. Ikikwento nyo sa inyo kung paano siya nagkamera ng pera. Okay, let's give it up! Palakpakan natin! Kilo-kilo palakpak! Okay,